Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Nako! Bakit ikaw ang nandiyan dyan? Alam mo, may style tong mga ito. So, syempre, may namatay. Di ba? Obviously, si Tantoco. Tapos, all black siya. No, matindi, no? Pero, Claire, ulitin po namin sa'yo. Wala kaming pakialam sa'yo. Oo, spokesperson ka. Ikaw ang tagapagsalita ng Pangulo. Pero may namatay po. Asaan ang puso ng mag-asawang Marcos? Dapat silang nagpapaliwanag. Yan po ay utang ninyo sa taong bayan. Utang ng presidente at ng first lady. Hindi po yan utang ng spokesperson. Ipinangako mo pa nga di ba? Na someday, talaga namang haharap si Marcos. Simula nung pinangako mo yun, hindi pa humarap si Marcos sa media. Wala pa siyang press con. Hindi pa siya natatanong. Sa katunayan, yung nagtanong sa kanya na si Eden, tinanggal nyo pa. Ganyan po katindi itong mga ito. Napakawalang puso. Kaya nga naghahanap ang taong bayan. Ito bang mga Marcos ay dapat pa nating pagkatiwalaan? Ito yung pagtanggi nila na humarap sa media. Iyaan po ay nangangahulugan na wala talaga silang pakialam sa mga Pilipino. Lahat inaalay na lang nila kay Claire. Total, takot kami mag-asawa. Total, posible sinasabi, total, guilty kami. Ikaw nang bahala dyan. Kaya mo na yan, total, malaki bayad mo. Baka ganun lang. Hindi po natin pinagbibintangan. Pero hindi iubra yung ganun. Kahit anong tanggi nyo, definitely, there is a dead body. May patay po. Hayaan nyo lang ganun? Ang sagot nyo, patutsada, fake news peddlers. Walang paliwanag. Bakit may cocaine? Bakit may namatay? Wala. Dead ba? Pambihirang buhay to. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Ito mahirap. Sila'y nasa posisyon. Gusto nila mag-imbestiga ang mga Pilipino. Dapat, ang speech ni... Ako lang tatanungin. I-speech ni Claire, ganito. Hindi po totoong may namatay. Ganon. Kasi dapat kumpleto ka ng facts. O kaya, totoong may namatay. Pero po yan ay personal. Pero kahit po sa kanino kayo magtanong diyan sa Beverly Hills Police, hindi po totoong kasama ang First Lady. Sa katunayan, ito po yung papel. Ito yung mga kasama nung namatay. At makakaasa po kayo ang buong Pilipinas simula Luzon, Visayas at Mindanao na mapagkakatiwalaan ang presidente, ang First Lady at ang pamilya nito na kahit kailan na kami ay nasa posisyon, hindi kami gumamit ng kung anumang pinagbabawal na gamot. So sana po tigilan na natin ang pagbibintang sa pamilyang Marcos. Tayo po ay magtrabaho na lang. Uulitin ko po, hindi po kami o ang Marcos gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Sa katunayan, sa lalong madaling panahon, para patunayan na kami ay malinis, pipresenta namin ang ebidensya patungkol dyan sa nangyari sa Beverly Hills. Lahat po ng dokumento, even the documents we gathered from the US Police, US Government, ipipresenta namin sa inyo. At ipipresenta rin namin dahil kami ay magpupunta sa PDEA at sa ospital. Mag-i-schedule po kami ng live TV coverage nang kami ay magpapa-hair follicle test. Nang sa ganon, malinis na po ang ating usapin at tayo po ay makapagtrabaho na ng dire-diretso. Uulitin ko po, kami humihingi
ng pakikiramay sa pamilya, pero tapusin na po natin ito at kami po mismo ay tutulong sa pagtapos sa isyong ito, sa pagpipresenta at sa pagharap sa media. Ipipresenta namin ang kaukulang ebidensya sa lalong madaling panahon. Ganun dapat. Ganun dapat. Hindi kayo, tanungin ko. Kung ganung klaseng presentasyon, sino ang mas gusto nyo maging spokesperson ng presidente? Si Claire o ako? Hindi tayo nagmamalaki na tayo matalino. Okay? Mas matalino yan. Abogado yan eh. Ang punto po dito, dapat hindi yung sarili ninyo ang nililinis nyo. Dapat yung confidence ng taong bayan, yung hinaing ng taong bayan, yung iyak ng taong bayan, ina-address nyo. Nakikinig kayo. Dahil hindi po ang paglilinis ng pangalang Marcos ang importante. Ang importante rito, yung hinaing, yung iyak ng mga Pilipino. Dapat maipaliwanag. Dapat maipakita na kayo ay merong gobyernong masasandalan. Tunay, transparent, talagang tutulong at magsisilbi sa Pilipino. Ganun. Nakakita ba kayo sa explanation ni Claire that they are humble to present the necessary evidence? That they are humble to present themselves sa hair follicle test? Wala eh. Kaya alam nyo itong problema natin sa droga, sa pamilyang Marcos, totoo man to or hindi totoo, hindi matapos-tapos eh. Alam nyo kung bakit? Dahil si BBM duwag harapin. Kung sa una pa lang na binansagan siyang bangag, hinarap mo na BBM na parang isang tunay na lalaki. Tapos ang istorya. Noong namatay si Tantoco, dapat bilang lalaki na lang, wag na lang nating sabihing presidente. Bilang lalaki na lang, nanindigan ka, nag-explain ka sa taong bayan, katabi mo yung misis mo, nag-explain kayo. In behalf of your wife, since I am the husband, I am the head of the family, I will speak. Wala, takbo kayo ng takbo. Tumago pa kayo sa palda ni Claire. Akala nyo? Tanungin nyo. Sa tingin ninyo, ang tingin ng taong bayan dito kay Claire ay epektibo? Hindi po. Kung epektibo si Claire, dapat nagtitiwala una ang mga politiko sa inyo. Nababawasan kayo. Pangalawa, dapat nagtitiwala ang taong bayan sa inyo. Tingnan nyo kung saan kayo pumunta, ni hindi man lang kayo pagkaguluhan. Wala nang naniniwala sa inyo eh. Hindi ibig sabihin, meron kayong ginawang kalokohan. Di umano. Tapos nasagot ni Claire ng pabalik at pabalang papunta sa Duterte. Na ibanda niya ron sa Duterte. Ibig sabihin, epektibo na si Claire. Hindi ibig sabihin na ibanda niya sa Duterte, nagawa niya ang trabaho niya ng maayos. Hindi ibig sabihin na ibanda niyo sa Duterte ang sisi, naniniwala ang taong bayan. Ulitin ko Marcos, takbo ka ng takbo sa problema. Kaya wala kang nasusolusyonan. Hindi si Claire ang solusyon ng bayan na ito. Kasi mistulang nakaasa ka kay Claire, linisin ang pangalan mo. Pero hindi nila nakikita sa aksyon. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Kita mo. Sinong hindi kasama? Si Tantoco? Bakit kasama ng First Lady kumakain? Nagpa-party-party, sumasayaw pa sila. So hindi siya kasama sa entourage? So tatanong ko sa iyo, Claire, yung biyahe ba ng Pangulo ay opisyal o hindi opisyal? Tatanungin ko kayo mga nanonood, ay yung biyahe ba ng First Lady opisyal o hindi opisyal? Kung opisyal yun, bakit hindi kasama sa entourage si Tantoco pero kasama nyo? Kasama sa dinner? Bakit? Kung hindi yun opisyal, bakit kayo nagpo-promote ng about sa Philippines? Bakit gamit nyo ang pera ng taong bayan? Wala silang lusot dito eh. Opisyal o hindi opisyal? Ikaw ang tanungin ko, Claire. Sino ang kasama sa ano niya? Yung asawa ni Tantoco? Ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista
ng kanilang mga sinusulong na interes. Max. GMA Ang GMA nilabas niya yung explanation. Kahapon tahimik kayo. Ang media kahapon tahimik. Kahapon tahimik si Claire. Ngayon, maingay kayo. Ngayon, nilabas din nyo ang pahayag ni Claire. Antindi nyo. Palakpakan natin ang mga media. Palakpakan din natin si Claire. Missing in action kayo kahapon. Nag-meeting kayo? Paano nyo sasagutin? Nilinis nyo muna doon? Nilinis nyo muna ang daanan? Para kung anong bibitawan nyo rito, alam nyo meron na kayong papeles sa bulsa? Ay, nagtatanong lang naman tayo. Diba? Nako. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook. Isa pa yan, larawan na yan. Unahin ko, hindi raw parehas ng hotel si Lisa at si Tantoco. Ano ngayon? Bakit? Pwede namang pumunta ron. Wala bang paayan si Lisa? Ano ba yan, penguin? Penguin ba yan si Lisa? Hindi ba niyan kaya lumakad papunta ron sa hotel ni Tantoco? Ang dapat sinagot mo, eto raw, meron pa raw silang ginawang pagtitipon. Pwede namang pumunta dyan pagkatapos mamatay. Mamatay. Hindi, di ba? Ulitin ko, di ba? Madalas ako manood ng true to life story ng investigation. At isa po sa ine-explain yan. Ang tawag po dyan, alibi. Okay? After the commission of the crime, yung tao sisiguraduhin, pupunta agad sa isang sitwasyon na maraming makakakita sa kanya. Para magamit, pag nag-imbestiga na, andito ako. Pero pag kinunek mo yung oras, yung timeline, it's either nandoon siya, posibleng nandoon siya sa isang lugar, tapos bago nangyari yung krimen, tas bumalik lang. Or nagawa muna yung krimen, tapos pumunta doon sa event. Pwede yan eh. Pero pag tiningnan ninyo, hindi sabay. Hindi sabay yung oras ng pagkamatay at saka yung oras ng event. Alibi. Hindi tutugma yan. Hindi papasaya mga ganyang klase. Alam mo, ang dapat, ang sabi ko nga, dapat ito hinarap nila eh. Dahil, bakit may report na namatay, di umano, patungkol sa pinagbabawal na gamot? Whether andoon, magkasama sila sa hotel or hindi, why did the First Lady allowed it? At kung hindi niya inalaw, bakit hindi sila nagkaroon agad ng official statement? Nanahimik sila doon. Walang nag-e-explain. Sa katunayan, hanggang ngayon, tumatanggi ang Marcos harapin ang media. Yan po ang sigaw eh. Dati pa, bakit hindi nagpapapress con si Marcos? Kanino lang siya umarap? Kay Katunying? Sa one-on-one? Controlled interview? That's weak. That is so weak. Account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Ba't di ka lumabas kahapon? Diba? Ganyan ka pala kasigurado eh. Bakit wala ka kahapon? Ngayon ka lang lumabas. May problema po tayo dito. Bakit? Iba sinasabi ng aling ito at iba sinasabi ni Vice President. Nagsalita ang Vice President na may nangyari dyan at may namatay na drug
overused, overdosed. At nung dumating yung pulis, nakakalat ang Coca-Cola at pati panturok, injectables sa lamesa. May dead body, may droga. At ang cause ng kinamatay, overdose. Ngayon, matindi po ang pagtanggi ni Claire dito. Hindi po to generic na tinawanan. Pansinin nyo nung sinabi ni Tatay Digong na bangag si Marcos, anong ginawa? Itinanggi ba ni BBM? Hindi. Hindi niya sinagot ng diretso. Tawa siya. Baka nagtitake lang siya ng fentanyl. Di ba? Nung pinapa-hair follicle siya, why should I? Di ba? Ang sagot ni Marcos, hindi directly na, hindi ako gumagamit. Malinis ako. Tingnan nyo ngayon, ang sagot ni Claire. Negative talaga. Talagang dinideny niya na involved, na nandoon si Lisa. So definitely, may sinungaling. Si BP Sara o si Claire. Okay? Kayo tanungin ko, sa tingin ninyo, sino ang nagsisinungaling? Si Claire bilang tagapagsalita ni Lisa o sa tawagin ko na tagapagsalita ni Lisa. Si Lisa ang involved dito. Bakit siya nagsasalita? Gamit ang pera ng taong bayan. So, sino nagsasabi ng totoo? Itong tagapagsalita ni Lisa? O itong si BP Sara? Patas po kaming banateros. Patas ako. Pag mapatunayan nagsisinungaling si BP Sara, pinapangako ko sa inyo, babanatan ko si BP Sara. Pero kung tatanungin nyo ako, I choose to believe BP Sara kaysa sa babaeng ito. This is the same person na fake news. Pero hindi niya mabanatan si Marcos pagdating doon sa sinasabing walang pumasok na baril sa KOJC. Sa madaling salita, walang sasabihin totoo ito. So ako, mas naniniwala ako kay BP Sara. Ngayon, sabi ko nga, kung si BP Sara ay nag-fake news, asahan nyo babanatan ko. Pero kung ang nag-fake news si Claire, masama sa institusyon yan. Bakit? Kasi na-weaponize ang PCO sa kasinungalingan. Pera ng taong bayan ginagamit sa kasinungalingan ng presidente. Ahensya ng gobyerno, official, ginamit ng presidente para makapanloko ng bawat isang Pilipino. Matindi po to. Matindi tong pagtanggi na ito. Dahil kung ito, si Claire ay nagsisinungaling, sinisira nila ang ahensya ng PCO. Sinisira nila ang tiwala. Yung mga susunod, asahan ninyo wala na silang tiwala sa PCO. Ngayon na nga lang may pakinabang ba PCO? Kumuha pa sila ng sekretaring duwag. Personal, buti pa nga to si Claire nakasagot May pakinabang ba PCO? Wala din. Anong purpose ng PCO? Para atakihin lang ang Duterte. Meron ba silang platapormang pinapakita na nakakatulong sa taong bayan? O ginagamit ang opisina laban sa Duterte? Kaya matindi itong kung nagsisinungaling to si Claire, dapat may managot dito. Ulitin ko, kung si Sara ang nagsisinungaling, dapat managot siya. Pero kung si Claire ang nagsisinungaling, dapat makulong tong mga to. Ginagamit ang ahensya ng taong bayan. Ganyan na po kalupit ang mga Pilipino ngayon.
Oh, fair tayo ha. Hindi naman tayo double standard. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.